morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is February 9, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may 3rd Street, Barangay 921, Chris Park, East Caloocan. At dadalhin ko natin yan sa may Chinese General Hospital and Medical. Yan sa may Santa Cruz, Manila. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick up area. Dami mong patalastas. Trisha. Thank you, maraming salamat kay Trisha Lindo. Sabi ni Attorney Chris Bendio, let's avoid the confusion created by the EEZ argument. Kalayaan Island Group is part of the national. Sigurado, marami makikinig. Kaya hindi talaga katanggap yung ganyan classification. Pero Attorney Jay, on the other hand naman, pag hindi naman tayo nagbigay, baka naman ang sasabihin ni Marcoleta ay hindi talaga titigil ang panghaharas ng China sa atin. Yan bang mangyayari kapag patuloy tayong umalma, patuloy tayong sumigaw, patuloy tayong magalit sa ginagawa ng China? Hindi nila tayo tatantanan, Attorney Jay? Kahit ba hindi nila tayo tantanan, di ba dapat tayo rin? Hindi rin tayo dapat ibigay. Kung gusto niya talaga na magkaroon ng isang maayos settlement, na acceptable to both parties, hindi dapat yan hanggang sa talaga magkaroon ng usapan, ng negosasyon at hatian. Hindi yung wala pang nangyayari, pag muna, diba? Kahit sino naman, kung mara makikipag-negosasyon, hindi siya ibibigay agad yung ano yung ininegosate nila. Siyempre, puposisyon muna yan, gagawa ng mga hakbang para yung strongest na position ang makuha niya, para pag nag-usapan, hindi naman kahiya-hiya na parang surrender lang ang mangyayari. So, kaya wala pasyati talaga yung kanyang mga sinasabi. Opo, at hindi po taken out, kasi ang depensa niya ngayon, taken out of context na naman ako eh. Ano bang context yun? Ang buong-buo yung kanyang statement, ang linaw-linaw. Sabihin niya, hindi yun ang tapos ngayon, sinasabi niya, hindi daw niya sinabi. Ang linaw-linaw din ang record. So, hindi mo alam talaga. So, paano yun? How do you deal with Senator? The senator is a duly elected official of the Philippines. Hindi ho ba? Although yung isinusulong niya, sabi niya, hindi naman ako nagsusulong ng interest ng China. Kanina ang interes ang sinusulong niya. Pag sinabi niyang i-give up ng Pilipinas yung kanyang teritoryo, sarili niya, parang, ano yun, nagpapasaya lang siya. Diba? Wala rin, again, yung ganong basing na to, alam mo, baga, nag-iimbento na dahil alam niyang mali eh. Paano natin, how do we deal with a problem like Marcoleta, Attorney Jay? Well, yun nga, ang hirap kasi, wala namang impeachment ang Senate na pwedeng gawin sa ngayon dahil going to be a waste of time. Tapos wala namang recall election for senators. So siguro, ang magagawa lang sa ngayon talaga taong bayan Pilipino ay talagang ipakita sa kanya yung kanilang galit at kawalan ng tiwala sa kanya at mga lahat ng ginagawa niya. Senador siya, pero ang interest ng Pilipino hindi niya pinoprotektahan, imbis ina-undermine niya. Tapos bilang mambabatas, ano ba ang accomplishment niya so far? Wala naman, naggugulo lang. So dapat siguro talagang i-call siya to account ng
lahat ng mga butante, lahat ng sambayanan, at kung sino nagluklok sa kanya doon, diba? Sinong tumulong sa kanya na ayaw niyang ipalam, no? Sinong nagpas ng campaign niya na ayaw niyang ipalam. Bawal yun, di ba? Dapat alam ng taong bayan yun. Sige. Mukhang dapat siguro on yung pressure. Mukhang masarap breakfast mo, Jay, ah. Eto kape. Kami din, magpapandisan na rin kami niya. Jay, thank you, maraming salamat, ha. Mabuhay kayo. Welcome po, welcome po. Mabuhay si Attorney Jay Patumpakan, ang Director po ng UP Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea. Magpapatalo ka ba kay Marcoleta? Kay Jay, makain mo umuya, partner. Mamaya isasalaksak ko nito. Sama na salita, isasalak. Isasalaksak ko ang bunganga ko. Ano pinipilit, ano? Kaya parang iyababala ko sa kanyon itong aking, ano ba ito, chest sandwich. Ay, nagpadala po pala tayo ng invite kay, sa office ni Senator Marcoleta. Ang sabi. Bukas pong himpilan ng ating, bukas po ang ating himpilan sa kanyang panig, para bumalik din sa main interview. Why not? Why not? Oo, why not? Radyo Patrol, balita alas 7 sa Maritime Domain Awareness Flight. Kasunod na payag niya na isuko na lang sa China ang Kalayaan Island Group. China nagpatrolya sa West Philippine Sea kasabay ng bilateral air patrol at live draft exercises ng Pilipinas at Amerika noong nakaraang linggo. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan bukas. Pamalakad sa pagbibigay ng Centenarian Cash Gift na isbawiin ng Department of Social Welfare and Development sa National Commission of Senior Citizens matapos mantala ang pagbibigay ng benepisyo sa 4 na katutubo. At Mary Jane Veloso sumulat ng open letter para ipanawagan ang kanyang paglaya. Super Balita sa Umaga, nationwide! Para hindi mauli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts sa Super Radio DCWD, mag-subscribe sa aming YouTube channel at kami i-follow sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DCWD para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pantay Panahon! Apektado pa rin ang share line sa labaman na mainit at malamig na hangin ang Katimugang Luzon. Dahil po dito sinabi ko na pag-asa na asahan na maulap na papurin na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog, pagkidlat sa Western Visayas, Eastern Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate ngayong araw. Maulap na papurin na may pagulan ang asahan naman sa Cagayan Valley na lalamig lugar sa Bicol, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Rizal, Laguna, Quezon Province, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon dahil sa hanging amihan. Sa Cordillera Administrative Region, maulap na papurin na may mahina pagulan ang asahan dahil din sa hanging amihan. Ang Metro Manila nalalabing lugar sa Luzon, asahan po ang bagya maulap hanggang sa maulap na papurin na may palupulong mahinang pagulan dahil sa hanging amihan. Sa nalalabing lugar naman sa bansa, bagya maulap hanggang sa maulap na papurin na may pulupulong pagulan, pagbulok pagkidlat ng asahan dahil sa localized thunderstorms. Pantay Panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga, nationwide! Sa detalye ng ating mga balita, isang tao po ang nalunod sa Virac, Catanduanes sa gitna ng epekto ng shear line o salubungan ng mainit at malamig na hangin. Ayon kay Luis Sortida, pinuno po ng Catanduanes PDRMO, isa naman ang nawawala sa bayan po ng San Miguel. Halos lahat ayan ng barangay sa 11 bayan sa Lalawigan ay binaha. Sa barangay Tukli, dyan sa bayan ng Caramoran, nasira ang isang dike, kaya pinalikas po yung mga nakatira malapit po doon. Sa bayan naman ng Panganiban, inilikas at sinagip ang ilang naapektuhan ng baha. Sa bayan ng Bato, nalubog din po sa baha ang ilang bahay sa barangay Sipi dahil sa pag-apaw ng ilog. Sa Labo, Camarines Norte naman, isang bahay ang inano dahil sa mataas na tubig sa isang ilog. Sa bayan ng Pansud, umabot po sa bubong ng bahay po ang taas ng baha dahil sa pagtaas ng atas ng tubig sa Pasig River. Sa barangay Tuaca, sa Kaparehong Bayan, inilikas po ang mga residente dahil din po sa baha. Sa barangay o sa bayan po ng San Lorenzo Ruiz, umapaw ang isang drainage canal.
Sa Tagkawayan, Quezon naman, binahari ng isang paaralan dahil sa pag-ulan. Ang oras po natin ay 6 na minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Kansiladong klase o face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon dulot ng shoreline o salubungan ng mainit at malamig na hangin. Suspendido ang klase sa lahat ng antas public and private sa Dahit Camarines Norte, maging ang pasok sa tanggapan ng pamahalaan. Jose Pangaliban, Labo, Mercedes, Paracales, San Lorenzo, Ruiz, San Vicente, Santa Elena, Talisay at Quezon sa Camarines Norte. Magamanok, Catanduanes, public schools lamang. Baras, Magnan, Pangaliban at Biga sa Catanduanes. Wala namang face-to-face classes sa lahat ng antas public and private sa Albay, Tanamoran, Catanduanes, Higmoto, Catanduanes public schools lamang. Aabot sa 132,000 pamilya o 467,000 individuals sa Visayas at Mindanao na naapektuhan ng bagyong Basyang. Ayon kay Judy Castillo, tagapagsalita ng Office of Civil Defense, 445 na bahay naman ang napinsala po ng bagyo, kung saan 38 po dito tuluyang nawasak habang ang 407 ang bahagyang napinsala. Nasa 12 naman ang napaulan na nasawi, kung saan 4 ang namatay dahil sa landslide sa lungsod ng Cagayan de Oro, habang ang iba ay nalunod. For validation and verification ng ating management of the dead missing cluster, yung 12 po na ito, these are actually, yung nadagdag po dito ay yung sa Iligan City, yung 3, tapos may isa pa pong nalagdag, so 4 yung sa Iligan City, and then meron pa pong isang sa Lanao del Norte, and then yung sa Caraga po 3, at saka yung nauna po yung sa Cagayan de Oro City, yung due to landslide na 4 po. Piling po ni Judy Castillo, tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Nalawagan na ng agarang tulong ang ilang pamilya sa Surigao del Sur na nasalanta ng bagyong Basyang sa bayan ng Lanuza. Nasira ang mga bahay at gamit ng ilang residente dahil sa paggawa ng lupa, mga bato at troso bunsod ng walang tigil na pagulan. Hirap na talaga, lahat wala kaming gamit. Okay lang kasi nakaligtas kami. At saka ngayon, wala kami pati tubig, hirap kami. Pagkain, wala kami. Pira, wala. Lahat. Tulungan niyo kami. Ang tinig ng ilang residente sa bayan ng Lanuza. Sa ngayon, nagtutulong-tulong ang magkakapit-bahay sa lugar para matanggal ang mga naiwang debris. Puspusan din ang clearing operation ng lokal na pamahalaan, lalo't ilang kalsada sa bayan ang hindi madaanan dahil sa makapal na putik. Kabilang sa naapektuhan ang bahagi ng National Road papunta sa kalapit na bayan ng Cortes na posibleng sa mga susunod na araw pa muling madaanan. Bumara din ang mga malalaking troso sa mga tulay at nasira din ang ilang dike. Nagpapahirap po sa sitwasyon namin dito, ma'am, yung makakapal na lupa galing sa bundok, saka yung mga malalaking troso. Pero handa naman kami, mga equipment namin para sa clearing operation. Ginagawa namin ng paraan lahat upang maabot namin yung kalapit na lugar. Ang tinig ni Anthony Gabriel Tultanes ng Surigao del Sur Provincial Engineers Office. Bilang ng mga individual na naapektuhan ng bagyong Basyang umabot na sa mahigit 700,000 ayon sa DSWD. Alamin natin ang balita na wala namang kayalan katusalan. Pasok! Nakalagay pa ang bilang ng mga naapektuhan ng bagyong Basyang batay sa talaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa DSWD, umaabot na sa 786,419 na individual ang 227,838 na mga pamilya mula sa siyam na reyon na naapektuhan ng bagyong Basyang. Sa kasalukuyan, merong nasa 8,442 na mga pamilya o 24,709 individual ang namamalagi sa 230 na evacuation centers. Nasa 2,688 na mga pamilya o 886 na 8,886 na individual ang namamalagi naman sa kanilang mga kaanak. Doon po nga sa Napagkalala rin ang DSWD ng 334 na bahay na nawasak habang 1,634 na iba pa ang bahagyang napinsala. Sa ngayon ay umaabot na sa
1.9 billion pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipapagkaloob ng DSWD sa mga naapektuhan ng kalamidad. Tiniyak naman ng DSWD na tuloy-tuloy ang kanilang pag-aakit ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Basyang, lalo pat mayroon silang 4.3 billion pesos na halaga ng available relief resources. Ako sa Lagats ng JBX Radio DCWB, dapat totoo. Cebu City Disaster Reduction and Management Office nagpadala ng team sa Ito? Iligan City para tumulong sa mga naapektuhan ng bagyong Basyang. Guam Logroño, Super Radio Cebu, Guam. Super Radio. Management Office sa Iligan City para tumulong sa relief and recovery operation at tapos ang pananalasa ng bagyong Basyang. Ang team ay kinabibilangan dahil nasa 28 personnel. Sila ay magbibigay ng physical, logistics, and on-the-ground support kabilang ang paggawa ng coordination at rapid assessment para sa mapaigting pa ng ginawang related effort ng Iligan City. Ang hakbang na ito ay para makita kung ano ang commitment ng Salamat po. Ayan, nadalatan natin sila. Maraming salamat po. God bless po.